Wala ka talagang kadala-dala eh, no? Isinilang si Ronnie na may cerebral palsy. At yun ang inugat at simula ng lahat ng pagsubok na dinanas niya. May depresya yung anak natin. Hindi na magbabago yung katotohanan na yun. Ang dami niya na napatunayan, hindi mo pa ba makita yun? Abdoy at Mongoloid. Ito ang masasakit na salitang ikinabit sa pangalan niya dahil sa kakaiba niyang itsura at galaw. Saan nga ba dadalhin ng tadhana ang isang lalaking naging sentro ng katatawanan at panglalait? Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Ami Perez. Ito ang makatotohanang pagbubunyag ng mga lihim na kwento ng ating buhay. Ito ang Untold Stories. Tampok ngayong gabi ang totoong buhay ni Ronnie sa Pinoso. Simula pagkabata, lagi na lang akong inaapi ng mga tao. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat nila ang buong pagkatao. Hindi lang ng ibang tao, ngunit pati na rin ng mga kamag-anak ko. Kuya Bloy, anong ginagawa mo dyan, ha? Ba't ka nagmamadali? Ba't ayaw pakita sa amin yung ginagawa mo? Kaya naman pala eh. Mukhang kayan ko yung dinodrawing mo eh. Okay na! Okay na! Okay na yan! Kuya Ronnie! Wala talaga kayo magawang maganda. Bakit niyo ba inawis kay Ronnie, ha? Ano na kaya nabanan niyo, ha? No! Mga tubat! Tubat! Abnoy, kengkoy, abnormal, ang dami. Galit na galit ako ng mga panahon yun. Ang masakit lang, wala akong magawa. Lagi na lang nila inaaway. Teka muna, ha? Ikaw naman kasi, sabi ko na sa'yo, huwag mo na lang silang pansinin. Huwag mo na silang papatulan. Nainggit lang sila sa'yo. Kasi, hindi sa pagpinta. Alam mo, yung pagpipinta mo, yung art na nalalaman mo, naku, yan ang magdadala ng mga magaganda at makukulay na bagay sa buhay mo. Isa pa, gusto ng lola mo, palagi kang nakangiti. Alam mo kung bakit? Kasi natutuwa ang Diyos sa mga batang palaging nakangiti. Tingnan mo, oh, ang pogi mong tingnan ngayon. Asan ang Kuya Ronnie mo? Kanya ko po sinabihan na kakain na. Sabi niya po, susunod na siya. Oh, bakit ka ganyan lumakad? Oh, ano nangyari sa tuhod mo? Ha? Bakit may sugat yan? Inaway po siya ng dalawang kaklase niya. Eh, bakit ngayon nila sinabi sa akin? Sino classmate yon? Alam ba ng teacher mo to? Sa susunod, sasabihin mo agad sa akin, ha? Please. Hindi pwede to. Kailangan pumunta ako sa eskwelahan mo sa teacher mo bukas na bukas din. Mami, huwag na po. Ay nako, hindi pwede. Ano wag na? Umaabuso na sila. Palagi ka na lang nilang inaapi. Humanda sa akin yung mga salbahing bata na yan. Daddy? Daddy? Bakit? Sige na, kumain na kayo. Sige na. Tuloy niyo. Kumain. Daddy?
Hindi naman yata tama yung ginawa mo kanina. Anak natin na naaagrabyado. Mas mabuti na hindi ako nagsasalita kesa kung ano pa masabi ko sa kanya. Hindi ka nga nagsasalita. Pero yung kinikilos mo naman. Kaya lumalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Wala kang kaamor-amor sa kanya. Alam mo, hindi naman siya ibang tao eh. Anak natin siya. Anak mo. Yun na nga eh. Anak natin. Anak ko. Anak ko na dapat pwede sanang maging abogado tulad ng pangarap ko na matapos ng anak ko lalaki. Alam mo ba kung gaano ko kadismayado niya kay Ronnie? Alam mo ba? Dad. Kilala ang pamilya namin na politikong magagaling dito. Ha? Iginagalang ang pamilya namin dito. Pagkatapos ako, ang anak ko hindi ko may pagmalaki. Mas importante pa ba sa'yo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng anak mo? Kahit ano pa sabihin mo, may depresya yung anak natin. Kahit anong pilit ang gawin mo, hindi na magbabago yung katotohanan na yon. Ramdam ko ang frustration ng tatay ko. Kasi nga, nag-iisa akong lalaki tapos may kapansanan pa akong ganito. Pero sa kabila noon, nakaramdam naman ako ng totong suporta sa nanay ko at saka sa lola ko. Ako, gabi-gabi na. Alam ko, hindi ka naghapunan kaya ito, pinagtimpla kitang gatas. Salamat, Lola. Uy, sabi ko na nga ba hindi ako maring magkamali. Ang pagpipinta ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Lola, palagay niyo po ba magugustuhan to di Elena? Aba, mukhang may nagugustuhan na ang apo ko ah. Kung hindi ako nagkakamali, re-regalo mo yan sa kanya, ano? Lola, Alam mo, apo, ang pagmamahal ang pinakamasarap na pakiramdam na maaring maranasan ng isang tao. Pero ito rin ang pinakamapait na pagsubok na maaring maranasan mo. Bagamat walang suporta ng ama, itinuloy ni Ronnie ang hilig sa pagpipinta. At bilang isang tipikal na binata, nagsimula na ring tumibok ang puso ni Ronnie. Lena, promise mo sa akin. Ha? Okay. Sige. Ikaw bahala. Sige ha, mauna na ako. Sige. Bye, Lena. Kuya, ano ba yan? Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Oo, Lena. Ko, nag-promise. Nagtitiwala ka sa kanya, halata naman nakikipag-usap lang sa'yo kasi may hinihingi na pabor. Hindi naman siguro. Bayit, Lena. Ewan ko sa'yo. Di ka na nga, umuwi na tayo. Tara. Lena.
Abnoy! Hoy! Tara, basketball tayo. Mino, basketball. Di malunod. Ano? Ha? Lalaban ka? No! No! Ha? No! Mino, laban! Lalaban ka? Laban! Oo. Halika dito. Halika dito. Huwag na huwag mong popormahan si Elena, ha? Ha? Dahil hindi lang ito aabutin mo sa akin. Ha? Lena, walang boyfriend! Ano pinagsasabi mo? Abnoy ka pala eh. Itsura mong yung papasa ka doon. Ha? Okay! No! Mino! Tama na yan. Ano? Pagsabihan mo yung kaibigan mo, ha? Abnoy! Ito, tandaan mo, Abnoy, ha? Sa oras na porma mo pa si Elena. Hindi lang yun. Tama na. Ha? Tama na. Ha? Tara. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Sumasayaw na sila sa loob. Pasok na kayo. Pasok! Go! Bilis! Lena! Hey! Anong ginagawa mo rito? Di ba may usapan tayo? Anong usapan? Wala tayong pinag-usapan. Ang sabi ko, bahala ka. Hindi usapan yun. Okay, sige. Ha? Lena? Ano Para yan? sa'yo. Oh, flowers. Ganda. Lakas din ng confidence mo, no? Baka mamaya pag tinanggap ko yan, isipin mo may gusto ako sa'yo. Hindi ako pumapatol sa kengkoy. Iuwi mo na yan. Hoy, Abnoy. Ginagawa mo dito, ha? Di ba sinabihan na kita? Ha? Tigilan mo na to si Elena, ha? Mas ka na. Wala ka talagang kadala-dala, eh, no? Ano ba? Ha? Oh, umuwi ka na. Guys, pasok. Come on. Join the party. Ronnie. Anong nangyari sa'yo? Ronnie! Ronnie! Wala ka talagang kadala-dala, eh, no? Ha? Umuwi ka na. Ronnie. Anong nangyari sa'yo? Ronnie! Ronnie! Sa kabila ng samut-saring panlalait dahil sa pagkakaroon niya ng cerebral palsy, hindi napaghinaan ng loob si Ronnie. Determinado niyang hinarap ang bukas. Subalit kakabit na yata ng binata ang pagsubok sa buhay. Sino ba naman mag-aakala sa kabila ng kapansanan mo? Ang husay mo sa painting? Oo. Kuya Ronnie, andito lang pala kayo eh. Tapos na ba yung klase nyo? Oo, tapos na. Maya, pagtapos dito, uwi kami. Ah, kaibigan ko nga pala si Grace. Kuya ko si Kuya Ronnie, tapos kaibigan niya si Miguel. Hi, Grace. Hi, Miguel. Hi, Ronnie. Kuya, pakisabi pala kay Mami kagabihin ako na uwi kasi gagawa kami ng project sa bahay nila, Grace. Sige, tapos namin to. Uwi. O sige, mauna na kami. Ingat ka na lang pa uwi, ha? Sige. Bye, Grace. Bye. Uy! Umakatingin ka kay Grace, parang gusto mo nang ligawan, ah. Mukha bait, Grace.
Tsaka, sexy. Ayun! Eto, ganyan-ganyan ka pa. Style na yan. After ng klase namin, hindi pa kami umuwi, nagtambay muna kami. Biglang-bigla na may nagkakagulo. Uy! May gulo ata. Ambon! Alis! Wala! Aram! Ito kasama tong mga to. Hindi may kasali. Kami sama! Sumasagot mo ba? No! No! Bigin! No! Wake up! Bigin! No! Oh! No! Wake up! Bigin! Oh! Bigin! Bigin! No! No! Bigin! No! Bigin! Dahil sa pangyayaring yun, napilitang lumipat ng paaralan si Ronnie upang makaiwas sa gulo, subalit iba yung panglalait pa rin ang kanyang sinapit. Nakakahiya. Makaka-apekto sa image ng school namin. Kaya sa ibang school na kayo mag-enroll. Okay. Pero, Enough. Din, Enough, ako- Mr. Sapinoso. pwede. I said enough, Mr. Sapinoso. Mahasay lang effort mo. Hindi ka namin talaga ma-accommodate dito. Excuse me, sir. Sa tingin ko naman okay lang na hindi nyo tanggapin ang anak ko. Ang hindi lang katanggap-tanggap dito ay ang mga salitang lumalabas sa bibig ninyo. Hindi naman yung anak kong nakakahiya kayo. Akala ko ba edukasyon ang tinuturo nyo rito? Mami, okay. Pero kayo mismo parang wala kayong edukasyon kung magtrato kayo ng tama sa mga taong katulad ng anak ko. At kung papayag kayo na tanggapin dito ang anak ko, ako mismo ayoko na rin. Baka alam ko anong klaseng edukasyon ang ituro nyo sa kanya. Halika na nga. Halika na. I suggest ipa-general check-up nyo na lang si Lola. Napapadalas ang kanyang pagkahilo dahil masyado palang mataas ang kanyang blood sugar. Napansin ko rin ang pamamaga ng kanyang mga paa. Indication po yan na malala na ang kanyang diabetes. If she insists on staying home, maaaring makakalala ito sa kanyang kalagayan. Actually, matagal na namin siyang gustong dalhin sa ospital kaya lang ayaw niya Wala akong sakit. Napagod lang ako. Gastos lang yung ospital na yan. Basta Lola, huwag niyo po kalimutan inumin ang mga reseta kong gamot sa inyo, ha? Just in case, Mami. Tawagan niyo na lang ako kung kailangan. Thank you, Doc. Thank you po. Nasaan ang apo ko? Lola, sa kwarto pa rin po Ayaw pa rin po lumabas. Kawawa naman ang apo ko. Kung bakit naman kasi napaka-arte niyang eskwelahan na yan. Kung ayaw nila sa apo ko, di wag. Di lang naman sila ang paralan na pwedeng pasukan ng apo ko. Na-depress ako noong hindi ako tanggapin sa university na lilipatan ko sana. Nasabi ko sa sarili ko, patutunayan ko na mali sila sa desisyon nila. Nangyari. Ang lola mo, wala na siya nakikilala. Ikaw na anong sinasabi niya. Ikaw lang hinahanap niya. Lola? Lola, dito. Ako. Ronnie, apo ko.
wala na ako. Lalabang ka, ha? Patunayan mo sa mga umaapi sa'yo na mali sila. Kasi alam ko may mararating ka. Magtatagumpay ka. Pangako. Oo. Pangako, Lola. Mahal No. na mahal kita, Apo. Mahal kita, Lola. We love you too. We love you too. We love you. Lola. Mahal. No. No. Lola. Pag wala na ako, lalabang ka, ha? Sa pagpanaw ng kanyang lola, tila nabalian ng pakpak si Ronnie. Muli siyang nasadsad sa kalungkutan at muling nakadama ng kawalang pag-asa. Akala mo ika'y nag-iisa, kalungkutan lamang ang iyong kasama. Huwag kang malulumbay, pag-asa'y naghihintay. Kung puso ay walang kasing bigat, at ang langit mo'y puno ng mga ulap, lilipas ang panahon at sugat ay maghihilom. Abutin mo ang iyong mga pangarap, harapin mo ang pagsubok, tibayan lang ang iyong loob. Ang sagot sa bawat hamon ng taganay nasa iyo. Wala na ako. Sakaling Lalabang ka, tila di mo na kaya, tibayan ang loob, manali ka. Sa'yo ay may gagabay, bukas ay kusang sasabay sa pagsibol ng iyong Kuya Ronnie, may bisita ka. Chris, pasok. Iwan ko muna kayo, ah. Sa tingin mo, natutuwa ang lola mo pag nakita ka niya sa ganyang kalagayan? Ang dami mong pwedeng gawin. Ang dami mong talent. Tiwala lang sa sarili ang kailangan mo, Ronnie. At kung kailangan mo suporta ng isang kaibigan, dito lang ako. Matagal ko nang napapansin na pagiging malayo sa isa't isa ng daddy mo. Di naman ako lang, Daddy. Kahit kailan, di ako lang, Daddy. I love Daddy.
Ganyan nga din yung nakikwento sa akin ni Konkon. Okay lang. Kasi ako, naiintindihan ko. Ganito. Anak, daddy, ganito. Kahit ako, lalayo. Kaya ako na lang lumalayo. Imbis na umiwas, bakit hindi mo na subukan na ilapit yung sarili mo sa daddy mo? Salamat, wait. Salamat. Para saan? Salamat. Sa lahat. Sa ikaw. Pagiging mabait. Mabuti. Sa akin. Wala yun. Masaya akong ginagawa ko to para sa'yo. Dahil alam ko mabuti kang tao. Na mabuti kang anak. Higit sa lahat, nakikita ko yung pagmamahal na pinapakita mo sa pamilya mo. Napakasaya ko nung dumating sa buhay ko si Grace. Sobrang saya kasi iba siya. Madaling nahulog yung loob ko sa kanya kasi binigyan niya ako ng pag-asa, ng tiwala sa sarili at ng pagmamahal. Talaga, anak? Mag-aaral ka ng law? No. Law? Law? Ikaw, Ronnie? Hindi mo naman hilig yun, ah. Kilala ko naman si Ronnie. Hindi naman niya magdidesisyon ng ganyan hanggat hindi niya napapag-isipan. Siguro meron siyang mga dahilan kung bakit gusto niyang gawin yon. Kung ano man yung dahilan niya, sana naman hindi maging daan para lalo siyang pagtawanan ng mga tao. Sana naman hindi na madagdagan pa yung kahihiyan ng pamilya natin. Ano bang galit talaga meron ka sa anak mo? Ha? Hanggang ngayon di mo pa rin matanggap na ganyan siya. Ang dami na niya nagawa, ang dami niya na napatunayan, hindi mo pa ba makita yun? Itinuloy ni Ronnie ang pag-aaral ng abogasya. Samantala, dahil sa pagpupursige, nahulog ang loob ni Grace kay Ronnie. Subalit tulad ng inaasahan, isa itong desisyon na susubok sa katatagan ng binata. Noon pa na pangarap na namin ni Konkon ang mag-abroad, di ba? Mabuti pa siya nasa US na. Ako ngayon pala ako mag-uumpisa Diba, sabi mo ako may talent. Galing ako mag-drawing, sulat. Dami ko pwedeng gawin eh. Gusto mo, ako, tuloy ko lang yun para makapag-ipon, para di ka na umalis. Tony, sinuportahan kita sa lahat ng gawain mo. Sa lahat ng laban mo. Pero may pangarap din naman ako para sa sarili ko. Para sa family ko, para sa ating dalawa. Basta ako, ayoko ikaw umalis. Ayoko. Tony naman, babalik din naman ako. Ayoko ikaw. Tony! Hindi porket nandoon ako, nakakalimutan kita. Na ipagpapalit kita sa iba. Hindi ko gagawin sa'yo. No. Mahal kita, alam mo yun. Sinuportahan kita sa lahat ng gawain mo. Sa lahat ng laban mo. Pero may pangarap din naman ako para sa sarili ko. Para sa family ko. Para sa ating dalawa. Ayoko. Hindi porket nandoon ako, nakakalimutan kita. Mahal kita, alam mo yun. Sa pangingibang bayan ni Grace, muling nabuhay ang pangamba
at kawalang tiwala ni Ronnie sa sarili. Dahil dito, muli siyang nalugmok sa kalungkutan. Noy! Tagay ka muna! Gago! Mayabang to ah! No! Kung gaano naging sobrang saya ko nung dumating sa buhay. Ganon din ako naging sobrang lungkot kasi kinailangan niyang mag-abroad. Umalis siya. At noon, para tuloy nawalan ako ng kakampi sa buhay. Saan ba talaga nagpunta yun? Eh, nagmamadali po siya lumabas kanina eh. Nasiguan pa nga po ako. Dire-diretso lang po siya eh. Bakit mo kasi pinayagan? Oh, bakit mga gising pa kayo? Gabi na! Matulog na kayo! Marunong siyang umalis. Eh siguro naman marunong siyang umuwi. Oy, sarado mo na nga yan. Diyos ko! Anak! Ano nangyari sa'yo? Gago! Ha? Nakipag-away ka ba? Kala nila, hindi ko sila. Oh, patulan! Anak! Ano? Diyos ko! Ang lakas ng loob mo makipagbasa gulo. Anong tingin mo sa sarili mo, Maton? Ano, huwag ka na sumagot, please. Huwag ka na sumagot. Bata! Pati! Kuleyo! Hinahin ko ba? Matuwan! Higa sa akin! Dad! Sana! Ay! Ronnie! Bakit ito? Bakit na? Pero na po ako kasi lang ito. Kasi... Anak mo din ako. Anak mo ako. Iba. Harapin mo pagsubok. Pagsubok. Ano ba?
Ganyan lang talaga siguro. Talagang di ako tanggap ni Daddy. Hindi ko siya masisi eh. Ako nag-iisa lalaki. Sige. Sige. Dito ba ako? Ano ka ba, Kuya Ronnie? Kahit anong sabihin mo, tatay pa rin natin siya. Aminin niya man o hindi, sabihin man sa'yo ni tatay kung anong nararamdaman niya. Sigurado ako, mahal ka nun. Tanggap ko, okay lang. Okay lang. Kahit hindi niya ako mahal. Alam ko, Daddy. Alam ko, Daddy. Siguro naman, hindi pa huli ang lahat para mapatawad mo ko, anak. Alam ko, marami kung naging pagkukulang sa'yo. Nilaman ako ng takot at pride ko. Hindi kaagad kita tinanggap. Kasi hindi ikaw yung anak na lalaking pinapangarap ko. Sabi ko noon, pag nagkaanak ako ng lalaki, sabay kaming maglalaro ng basketball. Ako yung unang-unang susugod kapag nalaman kong inaargabyado siya ng mga kalaro niya. Tuturuan ko siyang manligaw. Pero hindi eh. Nabigo ako. Hindi. Hindi binigay ng Diyos yung anak na pinangarap ko. Mas higit pa pala dun yung ibibigay niya sa akin. Alam mo ba, anak? Sa tuwing magtatagumpay ka doon sa mga larangang pinapasok mo, ako yung unang-unang natutuwa. Ako unang-unang nagdidiwang. Sinasabi ko sa sarili ko, anak ko yan, anak ko yan. Anak, ikaw ang tumupad ng mga pangarap na hindi ko nagawa. Patawarin mo ako, anak. Daddy. We love you, Daddy. Matapos ang matagal na panahon, nabasag ang pader na naghihiwalay sa pagitan ni Ronnie at ng kanyang ama. Kasunod nito, isang bagong yugto na magpapangiti sa kapalaran ng binata. Kuya, may bisita ka. Busy. Dami ko gawa. Dami shoot. Laban ako eh. Competition. Mas mahalaga pa ba yan kaysa pinakamamahal mo? Grace! Honey? Grace! Grace! Miss you! Miss you! Okay! Director! Galing! Miss you! Miss
na ako makakahanap ng babaeng nagmamahal sa akin. Pero katulad ng pangalan ng Mary Grace, ibig kasi sabihin noon magandang biyaya. Lahat ng pang-api sa akin ng tao, yung pagbabalibala sa akin ng lipunan, lahat ng galit ko sa mundo nawala lahat. Dahil sa pagmamahal, pag-aaruga, pag-iintindi ng isang babaeng alam na alam ko na bigay ng Diyos sa akin. Matapos magpakasal, biniyayaan sina Ronnie at Grace ng isang anak na patuloy na nagbibigkis sa kanilang matibay at wagas na pagmamahalan. Ang cerebral palsy po ay isang developmental disability na nakakaapekto sa halos 2% ng ating populasyon. Hangad po ng aming programa na mabigyang pansin ng mga kinauukulan ang kondisyong ito upang magkaroon ng sapat na tulong at suporta para sa mga kababayan nating may ganitong karamdaman. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Ami Perez. Ito ang makatotohanang pagbubunyag ng mga lihim na kwento ng ating buhay. Ito ang Untold Stories. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.